Aba, Brother Junguang, Bakit? prinopesiya sa Biblia na ang Panginoon ay babalik kasama ng mga ulap at makikita siya ng bawat mata. Ang magiging eksena, may mga kidlat, kulog at magugulong mga ulap, nagmamarcha mga hukbo at nayayanig ang langit at lupa. Ang pakiramdam ay puro kasiyahan, kasabikan, napakaligayang pagdiriwang at labis-labis na kagalakan. Yung pakiramdam Teka. na... Para ka namang nahihibang yan Oo naman. Bahagi lang ng kwentong alam mo, hindi ang buo. Ha? At paano mo naman naisip ang bagay na yan? Anong sabi sa Pahayag Kapitulo 1, versikulo 7? Narito, siya'y pumaparitong nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang si ulos sa kanya at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsitaghoy dahil sa kanya. Teka, kasasabi mo lang na pagdating ng Panginoon sa mga ulap, ang mga tao ay mapupuno ng galak at magiging masaya. Tama yan. Bakit sinasabi rito na at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya? Ha? Di ba? Ha? Di ba? Bakit mananaghoy ang mga tao pag dumating siyang nasa mga ulap? Dahil yun, kung talagang gusto mong maintindihan yan, tignan natin ang ibang mga propesiya sa pagbabalik ng Panginoon. Ibang mga propesiya? Napakarami pang mga propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi lang ang pagdating kasama ng mga ulap ang tanging paraan ng pagbabalik niya. Kung ganon sinasabi mo bang sa iba pang mga paraan darating ang Panginoon? Oh, ganun na nga. Anong sabi sa Pahayag 16, versikulo 15? Narito, ako'y pumaparitong gaya ng magnanakaw. Sa Mateo 25, versikulo 6. Datapot pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. At sa Pahayag 3, 20 naman. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako ay papasok sa kanyang pinto. At hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. At sa Lucas Kapitulo 17 naman, ang sinasabi Ay, teka, sandali nga. Ano bang ginagawa mo, Bible study? Sinasabi ko lang mga paraan ng pagbabalik ng Panginoon. Pinatutunayan ba ng mga siping yon na darating ang Panginoon sa iba pang mga paraan? Hindi ka sigurado? Huh? Pagkahating gabi ay may sumigaw. Oh. Nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Oh. Gaya ng magdanakaw. Oo nga. Hindi mo pa rin ba makuha ang mga sinasabi ko? Ganito! Kuha mo na? Mas lalo lang akong nalilito. Ay, Pakipaliwanag mo nga. kung ang tanging paraan ng pagbabalik ng Panginoon ay yung nakasakay siya sa mga ulap, paano matutupad ang darating ako gaya ng magnanakaw? Oo nga. Tama ka. Kung nakasakay siya sa mga ulap at nakikita siya ng bawat mata, bakit may sumigaw ng, ang lalaking kasintahan, salubungin ninyo siya? O kaya naman, bakit kailangan pang kumatok ang Panginoon? Oo nga. Mukhang hindi lang itong paraan kung paano siya darating. Tama. Ipaliwanag mo pa. Sa mga propesiya ng Panginoon, palihim muna siyang darating tapos saka magpapakita sa lahat. Pagkahating gabi ay may sumigaw, tatayo at kakatok sa pinto, gaya ng magnanakaw. Lahat nun ay tumutukoy sa pagdating niya ng palihim. Ang pagdating niya na nasa mga ulap ay ang pagpapakita ng Panginoon sa lahat. Ganito may sasakatuparan ng mga propesiya ng Panginoon. Babalik ang Panginoon at darating muna siya ng palihim, saka siya magpapakita sa lahat. Teka, bakit ba darating muna siya ng palihim? Ang pagdating ng palihim ay tumutukoy sa pagkakatawang tao niya at pagdating sa mundo bilang ang anak ng tao. Sa pagkakatawang tao niya? Sa pagiging anak ng tao? Batay ba yan sa propesiya? Ilang beses propesiya Oh. ng Panginoong Hesus na babalik siya bilang anak ng tao. Magpapakita siya at darating bilang anak ng tao. Halimbawa, sa Lucas 17, versikulo 24-25, anong sinasabi ron? Gaya ng kidlat na nagliwanag sa isang panig ng langit at nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng langit, gayon din ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapot kailangan muna siya magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Base nga ito sa propesiya. Oo, tama. Teka, ano yung tinutukoy na anak ng tao? Ang anak ng tao ay ipinanganak mula sa tao na may karaniwang katauhan. Kung ito'y espiritong nilalang, hindi matatawag na anak ng tao. Oo, tama. Kaya ang tungkol sa pagpapakita bilang anak ng tao at pagdating bilang anak ng tao ay tumutukoy sa pagbabalik ng Panginoon bilang nagkatawang tao. Kung hindi siya magkakatawang tao, hindi siya matatawag na anak ng tao. Gaya ng Diyos na Jehovah bilang espiritu ay hindi matatawag na anak ng tao. Ang pagdating bilang anak ng tao ay tumutukoy sa Diyos bilang nagkatawang tao. Tama. Isa talaga tong hiwaga. Prinopesiya rin
ng Panginoong Jesus, datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ang lahing ito. Isa na naman yung patunay na ang Panginoon ay magbabalik na nasa katawang tao. Kung ang tanging paraan ng pagbabalik ng Panginoon ay yung nakasakay siya sa mga ulap, paano matutupad ang nasabing propesiya? Tama ka. Kung babalik ang Panginoon ng sakay lang ng mga ulap, sinong magtatangkang labanan o tanggihan siya? Ayun, naunawaan na niya. Nauunawaan ko naman eh. Pero bakit darating ang Diyos sa katawang tao sa mga huling araw? Yan, napakagandang katanungan yan. Bakit naman? Darating siya sa katawang tao, una sa lahat ay para sa gawain ng paghatol. Sa gawain ng paghatol? Sabi ng makapangyarihang Diyos, nang ang Diyos ay naging katawang tao sa panahong ito, ang pagpapahayag ng disposisyon niya ang gawain niya sa pamamagitan ng pagkastigo at paghatol. Gamit to bilang pundasyon, nagdadala siya ng masigit na katotohanan. Nagpapakita ng mas maraming paraan ng pagsasagawa. At sa gayon ay nakakamit ang kanyang layunin ng panlulupig sa tao at pagliligtas sa tao mula sa kanyang kasamaan. Ito ang nasa likod ng gawain ng Diyos sa kapanahunan ng kaharian. Darating ang Diyos sa katawang tao para ipahayag ang katotohanan at gawin ang At paghatol. yun ang katuparan ng mga propesiya ng Panginoong Jesus. Ha? Aling propesiya? Ang amay hindi humahatol kanino man, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Ang nagtatakwil sa akin at tumatanggi sa akin mga salita ay may isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Magkakatawang tao ang Diyos para ipahayag ang katotohanan. May mga propesiya sa Biblia tungkol dyan. Tama. Bakit hindi na lang gawin ng Diyos ang paghatol bilang espiritu? Isipin mo to Kung ipahayag niya ang katotohanan at gawin ang paghahatol bilang espiritu, magiging madali ba para sa atin ang unawain at tanggapin? Teka, meron akong biglang naalala. Ang sabi sa Biblia, at nakikita ng lahat ng mga kulog, mga kidlat, tunog ng trumpeta at bundok na umuusok, nanghinig sila at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Moises, magsalita ka sa amin at aming didinggin. Tama. Ngunit huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. Anong sinasabi sa atin ng siping yan sa Biblia? Kung magsasalita ang Diyos na parang kulog sa kalangitan, hindi maunawaan ng mga tao at walang lalapit. Tama naman, di ba? Talagang tama yan. Sabi ng Diyos na Jehovah kay Moises, hindi mo makikita ang mukha ko sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Yun ang dahilan kung bakit kailangan dumating ang Diyos sa katawang tao upang gawin ang gawain ng paghatol. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kung sinubukan niyang iligtas ang tao sa paraan ng Espiritu, hindi matatanggap ng tao ang kanyang pagliligtas. At kung hindi nagpanglabas na anyo ng isang nilalang na tao ang Diyos, walang paraan para matanggap ng tao ang kaligtasan, sapagkat walang paraan ng tao upang makalapit sa Kanya. Katulad ng walang maaaring makalapit sa ulap ni Jehovah. Tanging sa pamamagitan ng pagiging isang taong nilikha. At yun ay ang paglalagay ng kanyang salita sa kanyang magiging laman. Saka lamang niya personal na magagawa ang salita tungo sa lahat ng sumusunod sa kanya. Saka lamang personal na maririnig at makikita ng tao ang kanyang salita. At bukod dun ay matatanggap ang kanyang salita. At sa gayon, sa pamamagitan nito ay lubusang mailigtas. Ngayon ay naiintindihan ko na. Magkakatawang tao ang Diyos dahil kailangan sa plano niya ng pamamahala at dahil sa kasamaan ng mga tao. Tama. Talagang napaka-lalim nito. At di pa natatapos dun ang kahalagaan ng palihim na pagdating niya bilang katawang tao upang gumawa. Talaga? Meron pa? Hinula sa Biblia na pagbabalik na ang Panginoon, ihiwalay niyang mabuti sa masama, ang kambing sa tupa, ang trigo sa damo, at ang matatalinong berhen sa mga mangmang. Hindi ba? Oo nga. Anong kinalaman nun sa pagkakatawang tao ng Diyos para gumawa? O sige, bibigyan kita ng simpleng halimbawa. Sige. Kung may gustong malaman ng emperador sa mga nasasakupan niya, paano niya kaya gagawin yun? Ang mag-usisa ng nakasimpleng damit. Oo, tama. Kung sasakay ang emperador sa kanyang karwahe, may mga gwardya at kitang-kita siya ng lahat ng mga tao. Siguradong magkakandara pa ang mga opisyal para lang salubungin siya. At walang magkakamali. Tama. Kung gano'n ang mangyayari, ang mga traidor at mga tapat ay mahirap matukoy. Oo, tama ka. Kaya darating ang Diyos sa katawang Teka, tao upang nakuha ko na. Ha? Sinasabi mo na ang pagkakatawang tao ng Diyos ay madali makakapaglantad ng tao. Tama yun. Kung darating ang Diyos kasama ng mga ulap at tinawag ang isa na masama at ang isa naman bilang kambing o kung tawagin kanya na mangmang na birhen, makukumbinsi ka ba? Kung wala namang mga katibayan, syempre hindi ako makukumbinsi. Kaya nga kung magkakatawang tao ang Diyos, yun ang maglalantad sa lahat ng mga tao. Ang mga naghahanap ng katotohanan at nakikinig sa tinig ng Diyos ay ang mga matatalinong birhen.
Nakikita nila ang pagpapakita ng Diyos sa mga salita at gawain ng makapangyarihang Diyos at tinatanggap nila ang kanyang pagbabalik. Ang mga tupa niya ay naririnig siya. Ang mga birhen naman, dahil ang nagkatawang taong Diyos ay mukhang karaniwan at normal, ay hinuhusgahan siya, kinokondena at tinatanggihan. At yun ang maglalantad sa masasamang tao. Grabe pala! Sa paggawa ng Diyos sa katawang tao, napipili ang mga tao ayon sa uri. Napakatalino talaga ng Diyos. Sa mga huling araw, darating ang Diyos sa katawang tao para magpahayag, humatol, linisin at iligtas ang sangkatauhan. At para gumawa ng grupo ng mga mananagumpay, matapos niyang magdulot ng sakuna at magbigay ng mga gantimpala at parusa, magpapakita siya sa lahat ng bansa sa mundo. Kung ganun, yung pala ang mga hakbang ng gawain ng Diyos. Ang mga tumanggap sa mga pangyarihang Diyos sa mga huling araw, makakaranas ng pagkastigo sa mga salita ng Diyos at magiging malinis. Dadalhin sa kaharian ng Diyos at tatamasain ang mga pangako at pagpapala niya. Para matanggap ang pagbabalik ng Panginoon, kailangang pakinggan ang tinig niya at tanggapin ang gawain ng Diyos na lihim na nagkatawang tao sa mga huling araw. Oo nga, tama yun. Sabi ng mga pangyarihang Diyos, maaaring walang pakialam ang maraming tao sa sinasabi ko. Ngunit nais ko pa rin sabihin sa bawat tinatawag na banal na sumusunod kay Jesus na kapag nakita ng sarili ninyong mga mata si Jesus na bumababa mula sa langit sa ibabaw ng puting ulap, ito ang magiging pagpapakita sa publiko ng araw ng pagkamatuwid. Marahil ay magiging panahon niya ng katuwaan sa iyo. Subalit dapat mong malaman na ang oras na nasaksihan mong bumaba si Jesus mula sa langit, ang iyon ring oras ng pagbaba mo sa impyerno para parusahan. Ibabadya nito ang pagtatapos ng plano sa pamamahala ng Diyos at gagantimpalaan ng Diyos ang mabuti at parurusahan ng masama. Sapagkat nagwakas na ang paghatol niya bago pa man ang mga palatandaan, kung kailan ang pagpapahayag lang ng katotohanan ang matitira. Napakalinaw ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Kung maghihintay ang mga tao sa lantarang pagpapakita ng Panginoong Hesus at tatanggihan at lalabanan ng gawain niya kung darating siya ng palihim, nakakatakot isipin ang mga resulta. Tama yun. Kung hihintayin ang lantarang pagbabalik ng Diyos bago natin siya tanggapin, para ka nagtapal ng butas ng bangka sa dagat dahil huli na ang lahat. O sige, kailangan ko nang umalis. Teka, saan ka pupunta? Aalamin ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Talagang nauunawaan nga niya.